matindi po ang ating pag-uusapan ngayon, no? Ito po ay patungkol kay Vice President Inday Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte talaga ay isang grandmaster. Sabi ko talaga, manang-mana talaga sa kanyang tatay. Manang-mana talaga. VP Sara the Grandmaster. Kasi ito po. Kahit anong ginagawa ng mga kalaban niya, okay? Mantakin nyo kasi ipapakita ko sa inyo mamaya itong impeachment trial ni VP Sara kung saan ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw itong si Raffy Tulfo. Akala niya siguro na yung pagngangaw-ngaw niya, sinabihan niyang stupid itong witness na si Gina Acosta. Akala siguro niya ay kakampihan siya ng taong bayan. Napuno siya ng batikos, si Raffy Tulfo. So, kaya sabi ko, grabe talaga, grandmaster talaga itong si VP Sara. Alam niyo ba kung bakit? Ang mga kalaban niya, sina Luistro, sina Dilima, kasi ito po, mga minions po ito ni Bongbong Marcos. Okay? Kahit anong gawin ni Bongbong Marcos para mapa-impeach si VP Sara, siraan si VP Sara, kinulong niya na ang tatay ni VP Sara, desperadong na si BBM. Pero hanggang ngayon, matibay na matibay pa rin si VP Sara. Palakpakan. As early as now, kinokongratulate ko na si Vice President Inday Sara Duterte. Alam ko mananalo si VP Sara sa 2028. Alam ko na siya yung ihahatid ng Pangulo bilang presidente ng Pilipinas. The Grandmaster. Kaya nga sinabi siya na sa usap-usapan ngayon sa social media, si VP Sara is very brilliant and Grandmaster talaga itong si VP Sara. Kasi alam niya na itong impeachment na ito, ngayon ongoing ang impeachment ngayon alam niya na mangyayari ito. Ika nga, sabi nila, si VP Sara is 10 steps ahead dito sa mga kalaban niya. Tingnan nyo ngayon si BBM. Kung ano-ano na lang ang ginagawa. Kung ano-ano na lang. Kung titingnan nyo ang galaw ngayon ni BBM, parang walang direksyon. Walang direksyon. Hindi mo talaga makikita na meron siyang ginagawang pag-unlad dito sa bansa natin. Hindi mo talaga makikita na meron siyang ginagawang legacy o legasiya sa kanyang administrasyon. Hindi mo makikita kasi he is too busy dismantling VP Sara. Ang Pilipinas po kawawa. Kasi ang presidente natin ngayon, aside from bangag siya, aside sa bangag siya, na umiinom na siya ng Coke. Umiinom naman talaga tayo ng Coke. Aside from that is hindi siya focus. Kasi focus siya kung paano niya i-dismantle si VP Sara. Pero sabi ko, grandmaster talaga si VP Sara kasi hindi niya na-dismantle si VP Sara. Sabi ko, ang tali-talino ni VP Sara, manang-mana sa kanyang tatay si VP Sara. Manang-mana talaga. Tingnan nyo ang nangyari ngayon. Si Zaldico. Hindi nyo na hindi nyo na maririnig si Zaldico. Bumaliktad na si Goteza. Bumaliktad na yung apat sa mga 18 ex-Marines. Meaning to say, yan si Romualdez, hindi na naman yan makukulong. Hindi na naman yan makakasuhan. Ang sabi ni Rimulya, luto na. Nasaan na yung luto na dyan? Napagong na pala. Napagong na. Ito yung sinasabi ko na hindi focus si BBM kung ano-ano na lang strategy na ang kanyang ginagawa. Pero talbog pa rin sila sa brilliant mind ni VP Sara. Ayan. Hindi ko lang alam kasi si Gina Acosta, sinabihan ni Raffy Tulfo na stupid. Yung pagiging loyal mo, stupid. Kasi loyal raw si Gina Acosta kay VP Sara. Loyal raw, stupid raw. Kasi ang konteksto niyan ni Raffy Tulfo, bakit raw itong si Gina Acosta sunod-sunuran na sa kanyang leader kahit alam niyang mali. Yan ang point. Kaya stupid na pagka-loyal raw si Gina Acosta. Yan ang pagkaintindi ko. Sabi ko, kung loyal si Gina Acosta at stupid siya sa pagiging loyal niya, so anong tawag sa'yo, Raffy Tulfo? Anong tawag sa'yo? Yan ang ano ko Anong tawag sa'yo? Humahalik? Dinidilaan ang puwet ni BBM? Mas grabe ka pa sa loyal. Di ba?
Mas stupid ka pa kay ni Gina Acosta. Kung sabihin mong stupid si Gina Acosta, mas stupid ka talaga. Kasi, matapang ka lang sa salita, pero alam mong merong korupsyong nangyari, tahimik ka. Di ba? Ito rin si Rapi Tulfo tingnan nyo mamaya, may ipapakita akong video sa inyo na nagpapatunay na yung ginagawa ni Rapi Tulfo sa impeachment, sa impeachment, kahapon trial, ay sobrang sablay. Sobrang sablay yun. Ipapaliwanag yan mamaya, ha? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Bakit hindi kinaya itong mga strategy ni Bongbong Marcos? Lahat-lahat ng ginagawa niya, confused na siya, nalilito na siya kung ano-ano na ng pakulo ang ginagawa niya. Hindi pa rin niya masisiraan si VP Sara. Mahal pa rin ng taong bayan si VP Sara. Alamin yan. Bakit nagkaganyan, ha? Kaya nga, ito na si VP Sara talaga, the Grandmaster ang tawag dyan Grandmaster. Kasi, dito ko na nakokonek kaya pala sinabi ni, kaya pala sinabi ni VP Sara yung bloodbath, di ba? Kung maalala ninyo, sige, mag-impeachment trial tayo, bloodbath. Pero, hindi nila alam na dahil nagkaroon ng impeachment ngayon, ito yung bakit ko nasabing Grandmaster itong si VP Sara, dahil nagkaroon ng impeachment, kasi wala nang choice si VP Sara kung tutuusin, actually kung tutuusin, ayaw ni VP Sara ang impeachment. Kasi alam ni VP Sara na itong impeachment na ito, magastos ito. Imagine that na di umano yan ang sabi nila diyan sa mga senador, na they are spending 50 to 70 million a day in that impeachment trial alone. At ang ipinaglalaban ng mga bangag na ito, itong mga prosecutors na ito, no, ay 125 million confidential funds ni VP Sara. Di ba? Kasi sila, kung totoo kayo na gusto niyong mapanagot si VP Sara, kung nangungurakot si VP Sara dyan sa 125 million na yan, edi sana kinasuhan nyo sa korte at pinapanagot ninyo si VP Sara doon. Hindi yung ipapa-impeach ninyo, gumagasta tayo ng 50 million to 70 million a day o 20 million a day. Hindi ko na alam kung anong totoo. Basta gumagasta ang Pilipino, ang taong bayan, di ba? Kayo ang tunay na naglustay ng pera ng taong bayan. Di ba? So, si VP Sara walang choice. Sabi ni VP Sara, sige, kasi yan naman talaga ang gusto ninyo. Gusto ninyo, sagutin ko ang mga akusasyon ninyo patungkol sa mga grave threat na yan, sa mga, kung ano-anong mga ibinabato nila na impeachment kay VP Sara Sabi ko, walang choice si VP Sara. Tinuloy ang impeachment. Sabi niya, bloodbath na lang ito. Sige, anong nangyari? Alam ni VP Sara na mangyayari ito. Tingnan ninyo. Araw-araw. Ito araw-araw. Kahit anong mainstream media. Mapa ABS-CBN, mapa GMA, mapa SMNI. Mainstream media po ito TV5, News 5, Bilyonaryo News, UNTV, PTV. Lahat ng mga balita ang laman si VP Sara. Araw-araw yan. Araw-araw. Bumili ako ng newspaper the other day. Mukha ni VP Sara ang nakikita. Araw-araw, everyday. VP Sara ang pinag-usapan sa radyo, sa TV, lahat, sa cellphone, sa YouTube, sa Facebook. VP Sara ang pinag-uusapan lahat. Lahat. Si VP Sara ang pinag-usapan lahat. So sabi ko, Grandmaster talaga. At anong point ko dito? Don Mar, bakit man in-appreciate mo yan na pinag-usapan siya sa mainstream media, newspaper, radyo, lahat sa TV? Libreng mileage po yan. Libreng mileage po yan. No wonder, titignan nyo isang strategy lang ito ni VP Sara. No wonder si VP Sara, number 1 always sa trust rating. Trust rating. Ika nga, sabi ni Panelo, inireklamo nila si VP Sara ng betrayal of public trust. Sabla yun, betrayal of public trust. Paano maging betrayal of public trust yun na si VP Sara, ang trust rating mataas? Ang dapat ninyong inireklamong betrayal of public trust, si Bangag Marcos, kasi yung trust rating negative. Yun dapat ang inireklamo ninyo, pinapa-impeach ninyo. Betrayal of public trust, pero yung pinapa-betrayal of public trust ninyo, number 1 yung trust rating. Anong tawag doon? Sablay kayo. Diba? So,
Anong point ko dito? Libre na advertise ninyo ang pangalan ni BP Sara at alam, ito pa yung matindi ha, at alam ng taong bayan na itong mga impeachment na ito, itong mga propaganda na ito, lahat ng ito, hindi na maniniwala ang taong bayan. Kahit anong ini-inject nilang sinisiraan na si Gina Acosta raw, hindi alam ni Gina Acosta, yung tinanggap lang raw ni Gina Acosta, yung mga kung ano, pinipirmahan lang ni Gina Acosta ang disbursement, pero hindi alam ni Gina Acosta na nilustay na raw ang pera, ganun ganyan. Itong si Rapi Tulfo, sablay rin. Kasi may ipapakita po akong video nito ha. Ito, binatiko si Rapi Tulfo. Akala siguro ni Rapi Tulfo, si BP Sara yung babatikosin. Ending, siya yung binabatikos. Ito ha, i-play natin itong video ni Attorney Neil Abayon. Maganda po ito guys. Pakinggan niyo, panoorin niyo ito. Talagang sabi ko, si Rapi Tulfo, ewan ko na lang bakit naging senador yan. Ito, panoorin niyo ha. Kung paano kasablay si Rapi Tulfo nung tinawag niyang stupid itong si Gina Acosta, the hostile witness. Ito po, panoorin ninyo. Okay, so day 17 na po tayo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Today po, August 24, 2026. At ang pinaka-interesting pong nangyari today ay yung question and answer Subscribe na pala kayo kay Attorney Neil Abayon. Maganda pong mga vlogs niya. portion between witness Gina Acosta at Senator Rafi Tulfo. Ito po yung part na sinabi po ni Senator Judge Tulfo na you are stupid in the name of blind loyalty kay witness Gina. So, explain ko po sa inyo kung bakit ko yun siya nasabing interesting. At mainly dahil po yan kasi Senator Judge po si Senator Rafi Tulfo. Wala naman siya sa regular political powers niya or political function niya as a regular senator. And aside from that po, ang isa ring i-discuss na lang natin ay kung ano ba yung nangyari so far in established in today's trial kasi natapos na po yung pag-present kay witness Gina, yung direct examination, cross-examination at redirect tapos na. So i-discussin po natin kung ano yung pinaka na-establish ng prosecution sa pag-present nila kay witness Gina as a hostile witness. Okay, so good day po to all of you my fellow taong bayan mga Kasimor at yan po ang video natin for today. So quick facts lang po muna tayo para ma-refresh po kayo sa mga nangyari so far. So si witness Gina Acosta po, siya yung SDO, Special Disbursing Officer ng OVP, meaning siya po yung kumuha ng pera, yung confidential funds from the Land Bank at siya din po yung nagbigay ng pera kay Colonel Lachica as instructed daw po ng head of agency which is si Vice President Sara Duterte. Tapos dito po, she's being presented as a hostile witness ng prosecution kasi adverse po or kontra yung interest niya sa kaso na to being an employee of the OVP. So she is more favorable to the OVP sa position ng OVP pero witness po siya ng prosecution yung pag-present sa kanya dito. Kaya again, hostile witness po yung tawag sa kanya. So dinidiscuss ko lang po yan para hindi kayo maligaw so far. But anyway po, yan lang naman for the facts of our discussion. Ngayon po, i-play ko sa inyo yung question and answer portion between her and Senator Rafi Tulfo. Ma'am, nakapaniwad na ka? Gamay lang, sir. Gamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mukaon. Wala, okay. Okay, tanong ko na lang. Niud to is How would lunch, you consider sudan yourself? is ulam. Smart, average, or stupid? Tanong pa niyan, Nasa sablay na. average lang po ako Average. kapagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good, normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Colonel, mukhang hindi ata tama to. Bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinadmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganung pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Okay, Belat, same. Magugulat ka, di ba? Wait lang. Hindi po same yun kasi may ibang meaning yung bilat sa Bisaya compared sa belat ng Tagalog. So anyway, tuloy tayo. Magugulat Sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, Belat, sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang pong ipirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang pong ipirma. Hindi ko nagtaka. Piniripay ko po yon si Colonel Lachica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yon. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. Kasi So you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds.
Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Tingnan nyo. Stupid raw ng blind loyalty. Ano Ikaw, po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin. Pero, oh, in the name of pero ikaw, ano tawag sa'yo? Mas grabe ka pa nun. Halik ka sa puwet sa Malacanang. blind loyalty. Would you agree? Hindi ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi ka nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your So ano Honor. pinagkaiba nun sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalang Piatos, meron ba mga pangalang mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Hindi ko how long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet 6 years ka naging SDO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba nagtinunto mo dire? Mo Ma'am, na ako tinuod, Your Honor. Okay. Salamat Wait lang, tinonto is ayaw pag pag loko-loko or wag maggawa-gawa. po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate Okay, so I think klaro naman. Ngayon, bigay po ako ng comments. Okay, so yung una ko pong mako-comment, actually yung pinaka first part ng questions ni Senator Tulfo, maayos naman talaga siya kasi kinaklarify lang niya yung thinking or yung logic nitong witness. Yung naging issue lang talaga doon, yung latter part, yung gumawa na siya ng mga side remarks ng you are stupid in the name of blind loyalty, wag tayong magtinonto, kasi irrelevant na po yun to the main issue. At yung Tama. dilemma din po kasi, or yung problema, pag gumawa yung Senator Judge ng mga ganong klaseng statements, it will now give doubt as to the credibility of the witness. Tandaan po natin, si Senator Raffy Tulfo, hindi naman po siya prosecutor, hindi po siya part ng prosecution, hindi din po siya in his persona niya as a senator. So yung mga ganong remarks kasi it's bordering on mga political remarks. So hindi siya proper kasi nga naka-senator judge na persona siya ngayon. So pag senator judge ka po kasi, yung one of the basic fundamental principles niyan ay you must have the appearance of yung tinatawag na cold neutrality, yung sobrang lamig po ng neutrality na pag tingnan ka ng isang reasonableng tao ay talagang maging conclusion niya na talagang impartial yun, yung judge na yun at walang bias. Pero bias So yung siya eh. problem nga lang po sa mga ganong statements, it will now give the appearance, well at least in my opinion po, yung professional assessment ko po, it will give an appearance na dinidiscredit mismo nung senator judge yung witness na to. So pag ganyan, that is favoring the side of the prosecution. Prosecutor. And dapat ano na lang is tinap niya na sana yung question and answer niya nung sumagot na yung witness, hindi niya na ginawa ng mga ganong side remarks. But of Correct. course, naintindihan ko rin naman yung position ni Senator Raffy Tulfo kasi at the end of the day, they are still politicians, di ba? Pero kami, Attorney Neil, hindi namin naintindihan yung anong style ni Tulfo. Hindi namin naintindihan kasi ang nakita po namin kay Tulfo, pagmamayabang. So may mga spirit and sense of advocacy din po talaga yun sila. So baka na ano lang din, hindi niya nagugustuhan yung sagot, so lumalabas yung pagka-politiko niya. So this is actually one issue lang din yung nakikita ko talaga dito sa impeachment process natin kasi mga politiko nga rin po talaga yung mga senator judges. So in reality, nahirapan din talaga yan sila i-separate yung mga multiple personas nila, yung political persona nila sa senator from being ngayon judge na persona. And then tatandaan din po nga natin, yung impeachment process nga naman ay may quasi-judicial, quasi-legal din, di ba? So pag quasi-legal, kailangan pa rin po talaga sundin yung rule of law. So pag sundin yung rule of law, yung isang obligations yan or duties ng judge ay hindi dapat mag-resort to mga ganong pagtawag sa mga witnesses kasi that is bordering on badgering or harassing the witness. Dito naman po talaga yung pinaka-issue na gusto sana ma-address ni Senator Tulfo sa question niya ay whether or not tama ba yung procedure na ginawa ni Witness Gina. So nung hindi niya nagugustuhan yung sagot, doon na siya gumawa ngayon ng blind loyalty daw. You are stupid in the name of blind loyalty. So yung appearance nga nun ngayon ay parang pinapakita niya na itong taong to or itong witness na to ay sunod-sunuran lang kahit mali na. Yun yung posible pong makita talaga niya ng mga nanonood nitong impeachment process. At pag ganyan po kasing mga remarks, of course that can be argued po na yung mga ganong statements ay conclusory na as to the credibility of the witness. And then yung next nga pong titingnan din dito, since these are government actions, meron ding presumption of regularity na tinatawag, principle of presumption of regularity ng government actions kahit na parang kaduda-duda yung mga nangyari, but unless there is contrary evidence na nagpapakita na may wrongdoing, may malicious na maling ginawa, magpe-prevail po yung presumption na yon. So doon din ngayon papasok na yung ganong statements ni Senator Raffy ay parang kinukontra na yung presumption of regularity na yon at mali-mali itong ginawa ni Witness Gina Acosta. Therefore, stupid daw po siya because of blind loyalty. So yan po ang nakikita ko lang na issues dito. And again, this is just a reminder lang po to all of us na may issues at may flaws po talaga yung impeachment process natin. Pero hindi ko na yan dito i-discuss kasi masahaba pa tayo. So ngayon po, punta naman tayo sa next discussion natin at isa-summarize ko na lang kung ano ba talaga yung nangyari so far sa pag-present kay Witness Gina at kung whether or not lumakas ba yung kaso ng prosecution sa pagtapos po ng presentation kay Witness Gina Acosta.
Okay, so ang masasabi ko lang po dito ay hindi pa rin po talaga naiba yung position ng prosecution at present kung ako ang tatanungin ninyo. Kasi number one, yung mga sinabi po ni Witness Gina dito, yung mainly po yung substance talaga ng testimony niya, ay nasabi na rin po niya yun dun sa Quadcom pa lang na kay Colonel Chica nga niya binigay yung pera dahil inutusan siya ni VP Sara. As early as the Quadcom hearings, na-mention niya na rin po yun. At dito naman po sa impeachment trial ay ginawan or tinake judicial notice ng Senate Impeachment Trial Court yung mga records ng Quadcom na yun. So when you take judicial notice, ang ibig sabihin po niyan, nire-recognize ng korte yung mga proceedings at mga documents at mga nangyari dun sa Quadcom. Kasi yung Quadcom naman po is an official government action po yun in the House of Representatives. Okay, so again, wala pong any significant change because most of her statement has been stated already in the Quadcom. And actually po, kung gusto sana ito mapa-expedite ng prosecution, pwede na lang sana nila isa-isahin yung mga statements niya dun tapos ipa-identify nila kay Witness Gina, tapos i-clarify sa kanya kung yun pa rin ba yung statement niya or may nagbago ba. Tapos kung sabihin ni Witness Gina, yun pa rin yung statement niya, edi part of the records na yun ng Senate Impeachment Trial Court na may evidentiary value. Kasi iba rin po pala yun, yung evidentiary value from recognizing lang, merely recognizing. Kasi kailangan din po yan isa-isahin yung transcript doon. Tapos ipa-identify rin sa witness para mapa-admit at maging official part ng records na may evidentiary value. So yung pinakaklaro pa rin po talaga na nangyari ngayon ay si Witness Gina yung kumuha ng pera sa bangko, tapos binigay niya yung pera kay Colonel Chica as instructed by head of agency na si VP Sara. Pero kung whether or not may misuse ba pagtanggap ni Colonel Chica between Colonel Chica and VP Sara, may pagbubulsa ba in simple terms na nangyari, ay hindi pa rin po talaga yon napapakita ng prosecution. So overall, ang klaro pa rin po talaga na napakita lang nila ay may potential violation for COA regulations yung Office of the Vice President. So yun yung joint circular ng COA between TBM and all the other government agencies. And alam naman po natin na meron namang notice of disallowance case nga yung OVP talaga na na-finalize na sa NBank. Pero yung dilemma pa rin ng prosecution, pag doon lang talaga sila magpaulit-ulit sa joint circular, that is simply for civil liability nga lang po. Hindi pa rin nila napapakita talaga yung actual elements of malversation, plunder, or graft and corruption. Currently, they are still banking on the presumption of misuse under the joint circular. Yun pa rin po talaga yung pinaka-status kasi yung pinakadulo nga po ng statement ni Witness Gina ay hanggang pagbigay lang kay Colonel Lachica. Okay? So ngayon, ang pinaka-aabangan na lang po talaga natin, tayong mga observers dito, ay whether or not ipepresent ba nila si Colonel Lachica. Tapos from Colonel Lachica, dun mas makikita or posibleng mas makita kung saan pumunta yung funds pagbigay ni Witness Gina. Tapos from there, mas magiging klaro kung whether or not may misuse ba talaga or tama naman yung paggamit ng pera. So again, just a reminder, wag niyo po sana ma-mix and match yung mga COA auditing requirements from actual criminal elements of graft and corruption, plunder, or malversation of public funds. Magkaiba po yun. So yan lang po ang masasabi ko for day 17 of the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayan ha. So, malinaw ang explanation dito ni Attorney Neil Abayon na sablay yung nangyaring pagtawag ng stupid nitong si Gina Acosta dito kay Raffy Tulfo. Ay alam naman natin itong si Raffy Tulfo, di ba? Di natin alam. Halik rin yan sa puwet ng Malacanang. Marami yan sila dyan. Kasi itong mga senador na ito, takot sila makasuhan at makulong. Yan ang katotohanan. Kaya sabi ko nga, akala natin noon, matapang si Raffy Tulfo, isa rin palang walang bayag itong si Raffy Tulfo. Walang bayag. Wala talagang bayag. Kaya sabi ko, pinagtutulungan na nila lahat eh. Tingnan nyo ha. Sa House of Representatives, halos lahat dyan, no, yung kampo nila Dilima, kampo nila Luistro, yung mga halik sa puwet rin ni Speaker Romualdez, pinagtutulungan na nila si VP Sara na mapabagsak. Sa hanay naman ng palasyo, si BBM is so trying hard kung ano-anong mga ginagawa nila by itong si Auntie Claire Castro para siraan lang itong si VP Sara. Pero hindi pa rin nila napabagsak. Sa mga Pinklawan, sina Hontiveros, isa rin yan. Diyan, sa Senado. Hanggang ngayon, galit na galit sila kay VP Sara kung ano-anong mga propaganda na every time na magpulong-pulong sila, grabe sila makapanira ni VP Sara. Kawatan, kung anong mga si VP Sara yaw, violenting tao, kung ano-ano mga sinasabi. Pero hindi pa rin umubra yung mga paninira nila. Hindi pa rin nila napabagsak si VP Sara. Hindi nila napabagsak. Kaya sabi ko, lahat sila nagtulong-tulong na. Pero matalino si VP Sara. VP Sara is a grandmaster. Manang-mana sa kanyang tatay na si former President Rodrigo Roa Duterte. Manang-mana talaga. Sabi ko, alam na pala ni VP Sara ito lahat. Na ito ang mangyayari. Kaya sabi nila, VP Sara is enjoying the trust rating na mataas. Di syempre, kayo rin ang dahilan bakit tumaas ang trust rating ni VP Sara. VP Sara has nothing to prove na magaling siya. VP Sara has nothing to prove na wala siyang kasalanan.
kusang naniniwala ang taong bayan. Ha? Kusang naniniwala ang taong bayan na malinis at may malasakit si VP Sara dahil nakikita namin sa mga kalaban na desperado na. Yan naman sila yung dahilan. Di ba? Kung nakikita mo ang isang tao na desperado, edi syempre, alam na natin ang kalakaran yan. He is, over-explain sa kanilang sarili. Hindi na maniniwala ang tao.